Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Apat na senatorial aspirants na raw ang lumapit kay VP Sara para umanib sa kanyang partido. Kasunod yan ng anunsyo na tatakbo siya bilang Pangulo. Bagamat nagpahayag na sila ay interesado, ang busy naman, allergic daw ngayon sa mga politiko. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman po si Bea Santiago. Mapapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Matapos i-anunsyong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028, VP Sara allergic daw sa mga politiko. Apat na senatorial aspirants lumapit na umano sa bise. Akop pa rin sa Antipolo. Philip Conrad Bong Akop, waging kinatawan ng ikalawang distrito. Exclusive! Tulay sa Zamboanga del Norte. Isang taon na raw tapos pero di pa rin mapakinabangan. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, tutugisin daw ng Iran. US President Donald Trump nagbanta naman ng more strikes to come. F1 Grand Prix sa Bahrain, kanselado dahil sa krisis sa Middle East. At Billionaire's Wedding of the Year, anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, Carmela Ang at Miguel Tan, ikakasal na. Halos isang buwan matapos i-anunsyo ang planong pagtakbo bilang presidente sa 2028. Allergic daw ngayon si VP Sara sa mga politiko. Sa 90th anniversary ng OVP, ibinunyag din ng bise na may lumalapit na umano para umanib sa kanyang partido. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante. Allergic ako sa mga politiko ngayon. Ito ang tugon ni VP Sara sa umano'y mga lumalapit sa kanya para mapabilang sa kanyang slate ng pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay VP Sara, 4 na ang lumapit sa kanya para mapasama sa kanyang senatorial lineup, kabilang si dating Commissioner Attorney Rowena Gonzon. Consider lang nila ako. Di naman may wasang maglabas ng saloobin ang bise sa mga issue sa politika. Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. May pahayag din siya sa umano'y pagbaha ng mali-malitang pera na kinamkam ng mga gahaman. Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Hinihintay ng Kamara ang opisyal na sagot niya sa impeachment complaint laban sa kanya. Kuan ka na, happy namang Monday, no? Wato na to kung mag-file ko dili. Antay na. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Una nang may hinaing ang ilan sa Kamara hinggil sa posibleng conflict of interest ng tatayo niyang mga abogado na sina Attorney Reynold Monsayak at Attorney Michael Puwa.
BOA. Dati kasing Education Assistant Secretary for Procurement si Bonsayak, habang si BOA ay dating DepEd spokesperson ng BICE. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. Nitong Sabado, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang culmination ng pop-up exhibit ng Office of the Vice President sa Davao City. Kasama niya si Pampanga Representative at former Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Sa speech ni GMA, nabanggit niyang kailangan mag-reflect ng mga kasamahan sa Kamara kaugnay sa issue ng impeachment. Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya sa speech niya kanina is reflection on the part of the members of the House of Representatives. Hindi sa Daan-daang coffee table book din ang pinirmahan ng BICE na bahagi ng commemorative souvenir ng ika-90 anibersaryo ng OBP. Tampok sa libro ang legacy, buhay, proyekto at mga naiambag sa progreso ng bansa ng 15 vice-presidente sa loob ng 9 na dekadang serbisyo publiko ng Office of the Vice President o OBP. I still find the exhibit very helpful in making me remember what they did, the previous vice presidents. Nasa isip din daw ng OBP kung paano pa mapalawig ang serbisyo publiko sa gitna ng krisis sa bansa at sa buong mundo. Nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao. Tuloy din daw ang libreng sakay mula sa Office of the Vice President sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro, Abante. Muling nagbabalik ang apelidong Ako bilang kinakatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Uupo si Representative-elect Philip Conrad Bong Ako kapalit ng kanyang ama matapos manalo sa special election. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Uupo bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo City si Dr. Philip Conrad Bong Ako, ang nabakanting posisyon na naiwan ng kanyang yumaong ama na si former Congressman Romeo Acop. Yan ay nang isagawa ang manual at special elections ng COMELEC nitong Sabado. Ako, Philip Conrad Marrero, obtained a total of 60,051 votes, representing the highest number of votes legally cast in the district for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-mentioned candidate as the duly elected member of the House of Representatives for the 2nd Legislative District of the City of Antipolo, Rizal. Lumalabas na landslide win ang nakuha ni Acop laban sa 5 katunggali sa kandidatura. Base sa litratong ito na official election returns at certificate of canvass of votes na ibinahagi ng Commission on Elections linggo ng madaling araw. Sinunda ng vote tally ni Reden Llaga na nakakuha lamang na mahigit 12,000 votes. Mahigit 10,000 naman ang nakuhang boto ni Antipolo City Councilor Attorney Irvin Paulo Tapales. Ang 3 namang natitirang kandidato ay nakakuha lamang ng 700 boto pababa. Sa gitna ng proklamasyon, itinuloy pa rin ng isang abogado ang paghahain ng disqualification case sa COMELEC laban sa winning candidate. Sa isang social media post, sinabi ni Attorney Mark Tolentino na lumabag si Acop kaugnay sa illegal electioneering at prohibited campaign practices. Tapos na namin nag-file ngayon ng petition for disqualification against Doc Philip Conrad Doc Bong Acop. Ang naturang abogado ang counsel ng natalong si Red Llaga. Sa ngayon, sinabi ng COMELEC na nasa kabuuang mahigit 252,000 na botante ng distrito ay lagpas 84,000 lang ang bumoto kahapon o katumbas ng 33.37 na voter turnout.
Pero hindi raw nangangahulugan na isang failure of election ito, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Ito po ay hindi naman natin i-expect ang pagyako ng dating kongresista. Si Comelec po ay sumunod lang sa kaso ng Habidor versus House of Representatives na kung saan minandato kami ng kataas-tasang hukuman na hindi namin kakailanganin ng pagtawag ng Kongreso upang magpatawag ng special election. Matatanda ang tumakbo si Acop sa ilalim ng National Unity Party habang ang kanyang mga katunggali ay tumakbo bilang mga independent candidates. Una nang sinabi ni Acop na prioridad niya ang bumuo ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan bilang isang pediatrician. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Makakausap po natin ngayon si Representative-elect Philip Conrad Bong Acop. Good evening po, Doc Bong. Good evening, sir. Girl. Sorry, is the reception good? Yes, I can hear you po. Doc, ano pong pakiramdam na Acop pa rin ang kakatawan sa 2nd District ng Antipolo City? Well, I think it's a testament to yung nagawa na po ng magulang ko. Una, nanay ko bilang isang doktor dito for 5 decades. Tapos yung tatay ko po bilang kinatawan po for 5 terms po as congressman of the 2nd District. So I think it's a testament to the service they've rendered through those decades. And for me po, being a 3-term counselor and also having 2 decades of practice as a pediatrician here in the city po. Well, may mga existing pong disqualification case laban sa inyo. Vote buying po yung inaakusa sa inyo, tas labas pa yan doon sa mga supposed election violations kahapon during the election day. At tinangka pa nga pigilan yung inyong proclamation ng inyong kalaban na si Reden Liaga. Ano pong masasabi mo dito? Historically, the ACOPs have been, well, my dad and my mom, they have been unopposed in the last 4 elections. Tayo naman po, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, ay nag-top nung elections for councilor in 2016 and 2019, having garnered the highest votes in Antipolo's history. So, and also, when we went out to campaign during the 29-day period, we actually used the house-to-house method wherein umikot ho kami, kumatok, nakipag-usap, nakisalamuha sa mga tao, and ended up, I think we had like almost 500 kilometers during the 29-day period na allowed to campaign. We never resorted to panilin lang, na if you look at the methods of some of our katunggali, ganun po yung nagawa. So, I let the method speak for itself, kumbaga. But, Doc, I'm wondering, kasi kayo po ay pediatrician by profession, bakit po kayo napasok sa politika? Siguro yung pagiging pediatrician din po. I studied in UP PGH and I guess nakita ko yung mukha ng kahirapan, yung kakulangan. So that remained an itch to be scratched. So when my dad entered politics back in 2010, I saw an avenue wherein we can actually address yung sakit ng lipunan, hindi lang sakit ng katawan. So somehow ako yung nag-agree when he ran. My family, most of them didn't agree, but I did during that time, and I guess the rest is history. Aside from that, hindi lang naman tayo pediatrician po. Nag-aaral po tayo sa DAP, nag-aaral tayo sa Ateneo School of Government for policy making based on evidence and data. Nung sa gayon, mapaghandaan yung mga challenges of being a policy maker or a public servant. Nung nanalo pong congressman ng inyong tatay, kayo rin po ay nanalong konsehal, kung tama po ang pagkakaalala ko. Well, ngayon, pagpasok nyo sa Senate, sa Congress, by definition kasi, ito ay bahagi ng political dynasty. Gusto ko lang tanungin sana yung inyong thoughts, sa isinusulong na anti-political dynasty bill, lalo pat maraming political dynasties dyan sa Rizal. First, to clarify, my dad ran in 2010. Then I started my terms as councilor in 2013 up to 2022. And then I actually walked away. Tumigil na po tayo. But I guess back then, the idea for us in the family, kasi malito kami pamilya, sapat na yung isang akop na lang and pagtulungan na lang namin. But now, my sisters actually do not want anything about politics. Tinulungan lang nila ako given na uli lang lubos na kami.
And my wife also really doesn't want. She just wanted to help me as a wife na nag-iisa akong umiikot. So I don't think it'll be a problem for us when it comes to the political dynasty thing. When it comes to my thoughts, a dynasty can be both good or bad. Nakita naman natin there are good bad dynasties and bad dynasties. So in the end, I look at where those bills stand and what do they propose, and then I'll take it from there. Ang inyo pong ama ay kilalang kritiko ng mga Duterte. Ano po yung aasahan ng publiko sa inyong pagtungtong sa Kamara? I think that was a misunderstood concept. If you look at the hearings, while my dad was a member of the Quadcom, he was one of the representatives who actually extended respect to the former president. You can look at the records because we were pointing that out when I was helping him out during those hearings. And even with the vice president, ganun kami pinalaki. You treat them with respect no matter what. And then nobody's guilty until proven otherwise, di ba? So ang i-expect po namin sa inyo kapag umupo kayo sa Kamara at makikilaho kayo sa mga usapan, lalo na sa impeachment ni VP Sara, how can we expect you to act on it? Napag-isipan nyo na ho ba kung ano yung gagawin nyo at pag hinarap nyo ito? It's based on the evidence po. I mean, it's based on the evidence that will be presented po. Mahirap pangunahan po yan dahil hanggat hindi pa natin nakita ebidensya, mahirap magsalita ng tapos. Okay, maraming salamat po at good luck sa inyo, Antipolo 2nd District Representative-elect Philip Conrad Bong Akop. Maraming salamat. I think I would need all the luck I need. I can be given. And maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating naisin na maging kinatawan po ng ikalawang distrito ng Antipolo. Okay, congratulations po. Isang taon nang tapos ang 170 million peso bridge project sa Cebu-Zamboanga del Norte. Pero hindi pa rin daw ito mapakinabangan ayon sa mga residente. Alamin kung bakit sa exclusive Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Sa halip ng mga sasakyan, isang cargo truck ang makikitang nakaharang sa tulay na ito sa Barangay Lingayon, Cebu-Zamboanga del Norte. Sa gitna ng tulay, makikita ang mga nakalatag na uling habang sa kabilang dulo naman ay ginawang basketball court ang bagong gawang tulay. Taong 2024 pa nang makumpleto ang construction ng Lingayon Bridge na umabot sa humigit 170 million pesos ang budget mula Phase 1 hanggang 3. Pero hanggang ngayon ay nakatenga pa rin ito at hindi nagagamit. Ito ang pinakadulong bahagi ng Lingayon Bridge dito sa Cebu-Zamboanga del Norte. Mula dito sa dulo ng tulay ay medyo elevated pa ang existing road na andun sa taas. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito madaanan ng mga sasakyan. Hindi na iwasan ni Lingayon Barangay Chairperson Isa Arasay na magtaka kung bakit hindi tinapos ang paggawa sa approach road na magkokonekta sa tulay at sa existing road. Kasama naman daw ito sa project components at may nakalaan ding pondo. Ang problema doon kasi ganito ang paggawa ng engineer, ang kontraktor, Engineer Joseph. Pag turnover, pag imbitar nila sa amin, sa akin na pati si Mayor, sabi ko kay engineer, bakit i-turnover hindi pa makadaan ang sasakyan? Sabi niya, turnover na kasi may DPWH na. Ako, sabi ko, turnover naman, di, sa inyong masusunod. Nanghihinayang din si Kap Marasain dahil humigit isang taon nang nakatenga ang bagong gawang tulay. Malaking tulong pa din sana ito para sa kanila at sa mga motorista, lalo't madalas binabaha ang kanilang daan. Matagal na kami nasayangan ng project na yan. Kaya lang, wala kaming magawa kasi sabi nila, another project daw, another budget na naman. Naglabas din ng hinaing ang ilang residente ng Barangay Lingayon sa mistulang White Elephant na bridge project. Yes sir, masayangan sir. Kasi sayang yung budget ng gobyerno. Ganun nakatenga lang. Okay. So dapat to nagagamit? Magagamit na. Okay. Malaking tulong ba sana itong sir? Malaki sir. Kasi yung mga produkto, dumadaan na, pati yung mga, yun naman mahirapan, madali na yung transportation na dadaan. Ininspeksyon na ng Philippine Anti-Corruption Commission ang Lingayon Bridge at nagrekomenda sila para magsagawa ng technical audit ang DPWH at COA. Dapat din daw ay imbestigahan ito ng Office of the Ombudsman.
Sinubukan ng BNC na makapanayam ang District Engineer ng 4th District Engineering Office ng DPWH sa Zamboanga del Norte pero ayaw nito magpa-interview on the record. Pero may nakalaan na daw na dagdag pondo sa halagang 22 million pesos para sa construction ng approach road. Sa second quarter nitong taon, inaasahang magsisimula ang paggawa nito. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Another week, another round of oil price increase. Kaya naman, may panawagan ngayon na pansamantalang alisin ang VAT at excise tax sa langis. Alamin natin kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa presyo ng fuel at bulsa ng mga Pilipino. Ang excise tax ay fixed tax na ipinapataw sa bawat litro ng fuel. Bukod pa rito ang 12% VAT na ipinapataw sa fuel at karamihan ng produkto at serbisyo. Ibig sabihin, sa bawat litro ng gasolina o diesel na binibili ng motorista, may malaking bahagi na napupunta sa gobyerno bilang buwis. Halimbawa, kung ang prevailing price ng gasolina ay 62 pesos and 55 centavos kada litro, ibig sabihin 10 piso ang bawas kada litro kung excise tax lamang ang aalisin. 6 hanggang 7 piso ang bawas kung VAT lang at mahigit 16 pesos kada litro kung parehong excise tax at VAT ang mawawala. Kung ang diesel ay nasa 80 pesos and 70 centavos kada litro, maaaring bumaba ito sa 74.70 kung aalisin ang excise tax. Kung parehong VAT at excise tax naman ang sususpendihin, maaari itong bumaba sa 66 pesos lamang kada litro o halos 15 pesos na bawas kada litro. Gaano naman kalaki ang matitipid ng mga motorista? Para sa mga pribadong sasakyan na gumagamit ng nasa 40 liters kada linggo, nasa 400 pesos ang matitipid kung aalisin ng excise tax. 268 pesos kung VAT at 668 pesos naman kung VAT at excise tax ang aalisin. Para naman sa isang PUV driver na gumagamit ng nasa 150 liters ng diesel kada linggo, nasa 900 pesos ang mawawala kung excise tax lamang ang aalisin. Mahigit 1,200 naman ang mababawas kung mawawala ang VAT. At kung parehong tax ang aalisin, nasa halos 2,200 pesos ang matitipid ng mga tsuper. Na kung tutuusin, ang matitipid nila sa isang buwan ay mas malaki pa sa 5,000 pesos na fuel subsidy na ibibigay sa kanila ng pamahalaan. Kung gagawin ito, hindi lang mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan ang makikinabang. Ang diesel ang pangunahing ginagamit ng trucks, delivery vehicles, ferries at fishing boats. Kapag bumaba ang presyo ng diesel kada litro, maaaring bumaba ang transport at logistics costs. Mas malaki rin ang posibilidad na bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain at ibang bilihin. Pero syempre, may kapalit ito. Ayon sa Department of Finance, kung aalisin ang excise tax sa fuel mula May hanggang December 2026, maaaring mawala ng gobyerno ng nasa 136 billion pesos. Pero kung parehas naman natatanggalin yung VAT at yung excise tax, nasa 300 billion pesos ang posibleng mawalang revenue sa pamahalaan. Malaking halaga para sa pagpapatupad ng mga programa at infrastructure projects ng pamahalaan. Kaya ang Malacanang nakatuon ng pansin sa pagbabawas lamang ng excise tax at hindi ng VAT. Pero sa gitna ng diskusyon sa nawawalang kita ng gobyerno, hindi maiiwasang mapag-usapan ang isyu ng korupsyon. Ayon sa pagtataya ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos noong 2019, maaaring umabot sa 20% ng national budget ang mawawala o nawawala sa korupsyon. Yan ay sa bawat taon o katumbas ng nasa mahigit 700 billion pesos. Mas nanggigigil yung maraming tao lalo pat wala pang nananagot sa flood control scandal kung saan lumalabas na mas malaki pa ang kickback sa aktwal na ginagastos sa mga proyekto. Sa huli, hindi lang ito yung tanong kung magkano ang mawawala sa gobyerno kapag inalis ang excise tax at VAT sa langis. Ang tanong ay kung sino ang dapat magdala nito, ang gobyerno ba o ang mamamayan? Dahil kapag tumataas ang presyo ng langis, hindi lang tangke ng sasakyan ang hindi napupuno, pati na rin ang tiyan at bulsa ng maraming Pilipino. Pinangangambahang titindi pa ang digmaan sa Middle East dahil sa banta ng Iran sa leader ng Israel.
Saan man daw sa mundo, tutubusin nila ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Sinumpaan na ng Revolutionary Guards ng Iran ang pagtugis at pagpatay kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ilang araw yan matapos ding bantaan ni Netanyahu na patayin ang bagong Iranian Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei, ang anak ng napatay na si Ali Khamenei. Sa panig naman ng Amerika, more strikes to come. Yan ang banta ni US President Donald Trump sa Kharg Island, ang nagsisilbing main oil export hub ng Iran. Sa pinakahuling datos, hindi tinarget ng US ang oil infrastructure ng isla. Pero sakali raw harangin ng Iran ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz, asahang magbabago ang isip niya. Hinimok din ni Trump ang mga kaalyadong bansa na magpadala ng warships sa Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang energy choke point sa mundo dahil sa inaasahang pagganti ng Tehran, kabilang dyan ng China, France, Japan, South Korea at Britain. Sa panayam sa media, sinabi ni Trump na gagawin niya ang pag-atake merely just for fun. Habang handa na raw kasing makipagnegosasyon ng Iran, hindi siya kontento sa mga kondisyon nito. Hanga naman si Israeli Minister of Defense Israel Katz sa ginawa ni Trump. I commend President Trump on the heavy blow that the U.S. military struck last night on the Iranian oil island. This is the appropriate response to the minefields of the Strait of Hormuz and the attempts at extortion by the Iranian terrorist regime. Tinabla naman ito ng kinatawan ng Supreme Leader ng Iran sa India. Hindi naman daw kasi nila talaga gusto ng away, pero kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Actually, Iran from the beginning also didn't want to have any conflict in this strait, but they imposed this conflict on Iran. And Iran wants to provide opportunities for other countries, except those countries who are fighting with us. And yes, the oil and the ships which support our enemies, that they are not allowed to go. But the other countries, they should not be suffered. And Iran also doesn't want this. Nasa ikatlong linggo na ang digmaan at dahil makulit daw ang Amerika, may bantang target din ng tropa ng Tehran ang umano'y hideout ng US sa UAE. We ask the Muslim people of the United Arab Emirates and the population centers to take action regarding the evacuation of the ports, docks, and the American hideouts in the cities of the United Arab Emirates to avoid any harm. Mahigit 2,000 na ang namatay sa nagpapatuloy na digmaan at malabo pa rin sa ngayon ang tigil putukan. Negosyo at buhay na ang binawi sa marami ang nag-iisang tanong, hanggang kailan kaya ang mga pag-atake? Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Aabot na sa 1,000 Pilipino ang napauwi sa ilalim ng repatriation program ng gobyerno. Karamihan sa kanila ay naipit sa krisis sa Middle East, habang ang iba naman may ibang dahilan ang pag-uwi. Yan ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos ng Abante. Umpisang magtrabaho si Janet sa Saudi bilang nurse Hunyo noong nakaraang taon. Pero kung tatanungin siya ngayon, ayaw na niyang bumalik doon dahil sa dinanas niyang pang-aabuso. Muntik na po kami maripe, yung isang kasama ko lang yung kaya nagpa-receive agad po ng OWA. Mahirap po doon. Hindi na po kami babalik doon. Kabilang siya sa 343 distressed at stranded na Pilipinong ligtas nang nakauwi sa bansa. Dumating sila lula ng isang chartered flight ng Overseas Workers Welfare Administration pasado alas 7 kaninang umaga. Batay sa tala ng OWA, 328 sa mga ito ay mga OFW mula sa Saudi Arabia, Bahrain at Kuwait, habang 13 naman ay dependent children na mga nasabing manggagawa. Para sa mga tulad ni Janet na nakaranas ng pang-aabuso sa ibang bansa, nangako si Department of Health Undersecretary Gloria Balboa na may nakahanda silang medical teams para i-evaluate ang pangkabuuang kalusugan ng mga umuuwing OFW. May kailangan na maoperahan, kailangan ng further diagnostic procedures, i-refer po natin sila kung saan yung appropriate health facility at kung taga saan sila. Kung kailangan ma-admit or kung ano man, meron po tayong zero balance billing.
Dagdag pa ni Balboa, may ibinabang direktiba si DOH Secretary Ted Herbosa kaugnay sa planong pagkakaroon ng OFW beds na magbibigay prioridad sa mga umuuwing OFW na nangangailangan ng health services. Para naman sa mga manggagawang desididong manatili sa bansa para magtrabaho, nakaantabay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isang komprehensibong reintegration at job program. Sa DOLE, meron din mga local employment options dito sa mga job fairs or job facilitation events na isasagawa natin. Yung programa namin nila at PY at DG Kiko Benitez ng TESDA, yung retooling or reskilling, let's say, ng OFW kasambahay na gano'n ng balik, na may posibilidad maging caregiver, may posibilidad maging barista or hotel worker. Ayon kay Kakdak, may mga OFW mula sa mga nakaraang repatriation na nakaambang bumiyahe patungong Croatia para doon naman magtrabaho bilang hotel worker. Batay sa huling tala ng DMW, may 952 ng OFW ang nakauwi sa bansa simula nang mag-umpisa ang repatriation efforts kaugnay ng sigalot sa gitnang silangan. Inanunsyo naman ni OWA Administrator PY Kaunan na may 50 OFW ang nakatawid mula Kuwait ngayong araw at nakatakdang lumipad mula sa Riyadh patungong Maynila bukas. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Abante. Posible ring maapektuhan ng oil price hike ang sektor ng turismo. Sa Baguio City, bukod sa presyo, mabagal pa raw ang dating ng produkto. Yan ang Agenda Weekend Report ni Alex Asalil ng Abante. Nagkakaubusan na ng supply ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan sa Baguio City. Kaya naman di maalis ng ilang biyahero sa lungsod na magduda. Sabi kasi ng Energy Department, sapat ang supply ng petrolyo sa bansa sa gitna ng krisis sa Middle East. Totoo bang nagkakakulangan o baka ino-hoard lang ng iba? Dahil sa pangambang magkaubusan sa susunod pang mga araw at lalo pang pagsirit sa presyo ng petrolyo, ang mga driver nagkumahog magpa-full tank para sa mga biyahe nila sa mga susunod na araw. Apektado dito ang mga TNVS, taxi at jeepney drivers. Malaking apektado sa amin na taxi driver dahil sobrang taas ang petrolyo ngayon dahil sa kaguluhan sa Middle East. Ang gasolina ngayon magkano, tapos yung diesel sobrang mahal. Kaya konti na lang yung naiuwi namin. Bis na nakakauwi ka ng 1,000 ngayon, kalahati na lang. Aminado naman ng ilang gasoline stations sa Baguio na limitado ang supply ng petrolyo dahil mabagal ang pagdating ng fuel deliveries sa lungsod. Available naman tayong stocks for delivery pa nga lang. Medyo mahirap siya kasi ang nagiging outcome nun for outsiders or for our consumer is parang ginigipit namin sila or tinatago namin yung produkto. Well, in fact, talagang nagkakaubusan dahil nga may mga ganun tayong issues na yung iba nagpapaharga ng full tank na po. Yung mga sasakyan na usually nagpapaharga ng limited lang, ngayon kasi full tank na dahil nga sa price increase. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng mga fuel retailers at mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak na may sapat na supply ng gasolina para sa mga motorista at maiwasan ang panic buying sa lungsod. Inaasahang makakaapekto rin ito sa dami ng mga turistang pupunta sa lungsod ngayong tag-init lalo't at kilala bilang summer capital ng bansa, ang Baguio City. Para sa Agenda Weekend, Alex Asalil, Abante, Baguio City. Pumalag ang Malacanang sa pagtuna ng netizens sa ipinatupad na 4-day work week ng Presidential Communications Office. Komento ng netizen, sana all kung sino pa ang binabayaran ng tax ay sila pa ang nauuna. Tila pahiwatig umano na libre ng isang araw sa trabaho ang mga empleyado at opisyal ng PCO. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, work from home lang ang araw ng Biyernes at hindi ibig sabihin ay libre sila sa trabaho. Ipinatupad ang 4-day work week para raw makatipid dahil sa krisis sa Middle East. Tatalakayin na ng Senado ang hiling na emergency powers ni PBBM para tugunin ang krisis sa Middle East. Isinusulong naman ang 7,000 pesos na ayuda para sa mga mangingisda at magsasaka. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Hinihintay na lang ni Senador Pia Cayetano ang opisyal na kopya ng panukalang batas ng Kamara na magbibigay ng emergency powers kay PBBM para matugunan ang krisis sa supply ng langis sa bansa na nagdudulot ngayon ng mataas na presyo. Sabi ni Cayetano na siyang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means dahil one-page bill lang ito, maaring i-adapt na lang ng Senado ang bersyon ng Kamara para hindi na dumaan pa sa Bicameral Conference Committee. At present, there is no existing law that grants the President authority to suspend or reduce excise taxes on fuel during extraordinary circumstances. Natapos na kasi noong 2020 ang probisyon ng train law para sa nasabing kapangyarihan ng Pangulo. Pagtitiyak ni Cayetano, araratsyadahin niya agad sa plenaryo bukas, oras na maitransmit ng Kamara ang approved bill. At dahil certified as urgent kasi ni PBBM ang nasabing panukalang batas, hindi na ito kailangan pang dumaan sa regular na 3-day waiting period para maisalang sa third reading. Sabi ni Cayetano, sa bersyon ng Senado, parehong to lower or suspend excise tax ang ipinapanukala para sa Pangulo. Nasa 3 piso anya ang excise tax sa LPG, 6 na piso sa gasolina, habang 10 piso naman sa diesel. Pero habang wala pang kapangyarihang ito ng Pangulo para mapababa kahit papano ang presyo ng langis, umaapela ang Samahang Industriya ng Agrikultura na ibigay na ang ayuda sa mga magsasaka at mangingisda, lalo na ngayong mukhang tatagal pa ang girian ng Iran at US. Dapat hindi talaga one time yung sinasabing ayuda. May panukala na po nagawin siyang systematic every 2 weeks habang patuloy po yung second dahil kung one time lang po yung ayuda, talagang wala na pong magsasaka at wala nang papalaot sa ating mga mangingisda. Ipinanukala naman ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Kiko Pangilinan na gawing 7,000 ang ayuda sa mga magsasaka. Pinamamadali niya rin ang pagbalangkas ng DA ng guidelines nito para sa nakalaang 10 billion pesos na budget pang ayuda ngayong taon. Sumabay na ring manawagan ni Senator Amy Marcos na i-release na ang ayuda sa mga magsasaka. Papasok na kasi ang harvest season sa palay at tsak mapapalaki ang gastos ng mga magsasaka sa pag-ani at para sa threshing at pagpapagiling ng mga palay. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Bahay sa Germany kung saan isinulat ni Dr. Jose Rizal ang No Limit Tanghire. Binili na ni Congressman Leandro Leviste. Ano kayang plano niyang gawin doon? Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic muna tayo ngayong linggo. Sa EDSA Ortigas Flyover, maluwang ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Patay sa mga baril ang dating security escort ni Manila Mayor Isko Moreno. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa ilang CCTV ng Barangay 134 sa Tondo, Maynila, makikita ang lalaking ito habang pauwi bandang hating gabi. Kinilala siya bilang si George Capistrano, na dating security escort umano ni Manila City Mayor Isko Moreno. Kita rin sa video na tila may nakasunod sa kanyang 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Nang makarating si Capistrano sa labas ng kanilang bahay, bigla na lang siyang tinutukan ng baril ng isa sa mga nakasunod na lalaki. Sinubukan pang manlaban ni Capistrano, pero tuluyan din siyang na-corner at binaril sa tapat mismo ng kanyang bahay. Tinulungan ng mga kapitbahay ang biktima at dinala sa Tondo Medical Center. Pero hindi na siya umabot ng buhay. Nagsasagawa na ang Manila Police District ng follow-up investigation para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga bumaril. Ayon ito kay MPD spokesperson Philip Ines. Matagal na, hindi naman siya yung talagang security ni Mayor. Wala muna kaming detalye dyan, sa na lang muna tayo. Tapusin muna namin to bago tayo magbigay ng complete details dyan. Ayaw muna ng MPD makompromiso ang investigasyon, kaya tipid ang kanyang mga komento. Wala pa rin inilalabas na pahayag si Mayor Isko Moreno kaugnay sa insidente. Samantala, nagsasagawa na rin ng backtracking ang MPD para ma-check lahat ng CCTV sa lugar. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Binili na ni Batangas Representative Leandro Leviste ang bahay sa Wilhelmsfeld, Germany kung saan isinulat ni Dr. Jose Rizal ang mga huling kabanata ng No Limit Tanghire.
Suggestion daw sa kanya ni Senator Loren Legarda ang nasabing purchase para mapreserba ang historic house at gawing museo para sa mga Pilipino at dayuhang gustong matutunan ang buhay at mga akda ni Rizal. Wala daw gastos mula sa gobyerno ang pagbili ni Leviste at matagal tinirhan ng mga pastor sa Wilhelmsfeld ang nasabing tahanan pero hindi na raw ito nagamit matapos ang pandemya. Nanindigan ng Transportation Department na dumaan sa evaluation ng paggamit sa mga bagong Dalian train. Sagot yan sa alegasyon ng isang kongresista na delikado umano ang pagsakay dito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Pumalag ang Department of Transportation sa umano'y maling paratang ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando at ng Metro Rail Transit Line 3 na hindi ligtas ang sumakay sa MRT. Sa gitna yan ng inilabas na vlog ng kongresista kung saan sinasabi niya at ng Union ng Train Agency na hindi pa handa ang MRT Line 3 at mga kawani nito kaugnay sa pagpapatakbo ng Dalian Trains. Ang Dalian Trains ay ang mga 48 na bagong bagon ng tren na binili ng Aquino III administration mula China na naging kontrobersyal matapos na matenga lang mula 2014 dahil hindi akma ang Dalian Train features nito sa MRT Line 3. Nakatanggap tayo ng isang nakakabahalang impormasyon na yung MRT nagpapatakbo ng mga tren kahit alam naman nila na hindi ito safe. At sa halip na tugunan at resolbahin to, pinagtatakpan pa ito mismo ng general manager ng MRT. Dapat po sa 3-car train lang. Ayun. So yung system para maging safe yung pagtakbo ng mga tren, yung sistema akma for 3-car. Sa ngayon for 3-car. Pero ang ginagawa ni general manager Kapati nagpapatakbo ng mga 4-car. Ipa-build yung signaling system para sa 4-car train. Wala pang complete na training para dyan. Tapos, hindi pa rin namin yan na-testing ng with 80 sa training. Kaya yung binigay lang sa amin yan na certificate is only for trained driver. Sa isang pahayag, binigyang diin ng DOTR na sumasailalim sa detalyadong evaluation ang tren. Giit pa ng ahensya, hindi papayagan ng DOTR at ng maintenance provider na Sumitomo Corporation na makompromiso ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Ang signaling system anya ng tren ay kayang suportahan ang mga tren via North Avenue Station at Taft Avenue Station. Ibinida rin ng ahensya na nakapasa sa International Rail Consultant na SISTRA ang 4 na bagong bagon ng tren o yung Dalian Trains. Kasama rin nilang pinaghahandaan ang kasanayan ng mga train drivers para magmaneho ng mga bagong bagon. Sumulat din anya ang DOTR sa kongresista noong February 13 para ipaliwanag ang teknikalidad ng kaligtasan ng mga pasahero pero hindi umano nag-reply si San Fernando. Agad na bumuelta ang kongresista sa comment section ng post ng DOTR kung saan iginit nitong mismong ang mga empleyado ng tren ang nagrereklamo laban sa kalagayan ng operasyon ng MRT Line 3. Sa ngayon, may ilang Dalian trains na ang nagagamit ng MRT Line 3 since July 2025. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Nananamantala umano sa krisis sa Middle East, mayroon namang pinipiling tulungan ang mga apektado. Dahil sa double-digit oil price hike, may fuel subsidy na raw ang ilang TNVS company sa kanilang mga driver. Yan ang Agenda Weekend Report ni Chili Predo ng Abante. Panibagong dagok na naman sa mga motorista at TNVS driver ang haharapin nila sa papasok na linggo. Paano ba naman kasi? For the second round, double-digit na naman ang taas presyo sa kada litro ng produktong petrolyo ang inaasahan simula sa Martes. Kaya naman, naglunsad na ang Grab Philippines para sa kanilang mga driver at MC taxi rider ng isang bagong programa. Layunin nitong maprotektahan ang kita at kabuhayan ng libo-libong partner drivers at riders sa buong bansa, habang pinananatili ang maaasahang serbisyo para sa mga pasahero at customer. Ayon kay Grab Philippines Director Ronald Roda, importanteng matiyak na patuloy nakikita ng sapat ang mga driver habang nagpapatuloy ang paggalaw sa presyo ng langis. Sa ilalim ng Fuel Relief Program, pwedeng makakuha ng discount na hanggang 4 pesos sa kada litro sa mga partner fuel station
gaya ng Sea Oil, Caltex at Blue Energy ang driver partners. Mayroon ding 3 pesos kada litro na rebate para sa halos 20,000 na kwalipikadong driver at rider na gumagamit ng Shell Fuel Card. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat sa ilang TNVS driver at rider ang programa, lalo pat walang kasiguraduhan na lahat ay mabibigyan. Ayon sa driver na si Marlon, maswerte na lamang daw siya kung mabigyan ng ganitong uri ng subsidy, lalo pat ramdam na rin nila ang pagtumal ng pasahero na kanilang ikinalulugid dahil sa taas ng krudo. Walang kasiguraduhan yung fuel subsidy para sa amin mga bubet. Kumbaga tanggapin kung anong meron. Kung meron man o di mabalat kami, mas maganda. Kasi laking tulong po sa amin yon dahil sobrang taas talaga ng gas, lalo ngayon matumal ang pasahero. Wala po kami magawa at anong lakas ng boses namin. Kumbaga rate is rate ng movie yan. Wala na kami magagawa doon. Mag-request ka man, tatagal ang proseso, baka bumaba na yung langis, hindi pa rin mataas yung rate. Mababang pamasahe at mataas na komisyon naman ang gustong solusyonan ng TNVS driver na si John Manalo. Ayon sa kanya, luging-lugi na raw talaga kasi sila dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Kung kaya kasama na rin sa isinusulong ng ilang grupo na itaas ang pasahe at pababaan ng komisyon. Ngayon kasi, halos mag-abono na raw sila para lang may pang-boundary. Panawagan nila, dagdagan ng pasahe tuwing rush hour. Medyo makakatulong ng konti pero kung tutusin hindi po sapat. Dati kasi nagagas lang ako ng 800 to 900, ngayon 1.5 to 1.6 na po eh. Wala pang kita ma'am. Magpahinga na lang muna siguro ma'am. Pag di na talaga kami kita kasi nabagano na eh. Mag-aabono ka na eh. Baka naman pag pwede sila magparaya, magbaba naman ng komisyon kahit paano. Nalayan na lang kahit paano, bawasan nila. Tapos pag rush hour naman kahit paano, sana takasan nila yung pamasahe. Kasi minsan talo pa sa gas eh. Kaya pag traffic, talagang kikitain. Kaya ganito, tambay-tambay lang kaysa maubos yung gas. Mag-aantay ng booking. Para sa iba pang nasa transport sector, inaprubahan na ng LTFRB ang taas pasahe sa jeep at bus matapos ang sunod-sunod na big-time oil price hike. Pero sa Martes pa malalaman kung magkano. Sakop ng fare hike ang lahat ng naghain noon ng petisyon sa taas pasahe kabilang na ang jeep at bus, ayon yan sa LTFRB. Pero hindi raw muna kasama sa mga iaanunsyo sa Martes ang mga taxi at UV Express dahil kapapasa lang daw ng mga ito ng kanilang petisyon na kailangan pang isa lang sa hearing at nationwide consultation program. Para sa Agenda Weekend, Chill Emprido, Abante. Nagtaas umano ng 140% sa pamasahe ang isang shipping line sa Zamboanga. Agad itong pinaimbestigahan ng Transportation Department. Nagbabalik si Ian Maghanoy. Pinagpapaliwanag na ng Department of Transportation ang isang shipping line mula Zamboanga dahil sa pagpapatupad ng 140% base fare hike. Ayon kay Acting Transport Chief Giovanni Lopez, kasalukuyang iniimbestigahan ang naturang shipping line dahilan para atasan nito ang marina na bigyan ng show cause order ang naturang shipping line. Sa gitna ito ng surprise inspection na isinagawa ng Philippine Ports Authority at DOTR sa Batangas Port. May inulat sa akin kanina si GMJ na meron daw dito na isolated yata incident dito sa Zamboanga na nagtaas ng more than 140%, something like that. So I asked Marina na i-show cause nyo na yan. Ayon sa kalihim, parte ang surprise inspection para paghandaan ang nalalapit na Semana Santa kung saan inaasahang marami ang dadagsa sa pantalan para umuwi at magbakasyon sa kanilang probinsya. Kabilang sa 12 vessel companies na agad nagtaas pasahe ay ang Starlight Ferries, Montenegro, Fastcat at Supercat na pawang hindi saklaw ng oil deregulation law ayon sa ahensya. Hanggang 20% lang ang pinapayagang threshold ng taas pasahe sa barko base sa marina. Hindi po ibig sabihin na deregulated ang iyong pamasahe ay kayo po ay may karapatang mang-abuso ng mga pasahero. Minomonitor naman ng ahensya ang anumang vessel company na lalagpas sa itinakdang fare hike threshold. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Maglalabas na ng desisyon sa Miyerkules ang COMELEC kaugnay ng issue sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia
na mainit umano ang balitaktakan nila sa unbanked kaugnay nito. Base sa SOSE ni Marcoleta, nasa halos 140 million ang gastos sa kanyang 2025 senatorial campaign. Malayo sa dineklaran niyang SALN na nasa 51.9 million pesos. Wala naman siyang itinala sa donations. Una nang sinabi ni Marcoleta na hindi niya dineklara ang contribution sa SOSE dahil humiling umano ng anonymity ang kanyang donors. False and misleading. Yan ang sagot ng publishing company na Vibal Group Incorporated sa mga ulat na iligal umanong tinanggal sa pwesto ang dating Chief Executive Officer ng kumpanya na si Maria Christine Mandigma. Dumaan daw sa legal na proseso ang pagtatapos ng serbisyo ni Mandigma at walang desisyon o kautosang nagdeklarang ilegal ang kanyang pagkakatanggal. Lumabas ang pahayag matapos ang isang standoff sa punong tanggapan ng Vibal sa Quezon City na nauwi sa pag-aresto sa 10 lalaki na umano'y nagtangkang ipatupad ang writ of execution para sa reinstatement ni Mandigma. Iginit din ng Vibal na walang otoridad ang nasabing compromise agreement na pinagbasehan ng reinstatement at pinag-aaralan na nila ang posibleng legal na aksyon laban sa pagkalat ng umano'y maling impormasyon. Lumipat na sa tradisyonal na papal apartment sa Apostolic Palace si Pope Leo XIV. Ang mga silid na ito ang ginamit ng mga nakaraang papa sa Vatican. Dating nakatira si Pope Leo sa Palazzo del Santo Figlio habang naglilingkod bilang prefect ng Dicastery for Bishops. Kabilang sa papal apartment ang private study, library at isang small chapel. Dito rin lumalabas ang Papa sa bintana para sa Angelus at sa St. Peter's Square. Isinuot ni US President Donald Trump ang isang mamahaling cowboy hat sa loob ng Oval Office habang binibisita ng rodeo champions. Regalo sa kanya ang limited edition na Resistol 1776 hat na gawa para sa 250th anniversary ng Estados Unidos. Tinatayang nasa 10,000 dolyar ang halaga ng nasabing Resistol hat. May nakalagay ding pangalan ni Trump sa loob ng sombrero. Pinoy gymnast Carl Eldrew Yulo, wagi ng ginto sa Germany. Susunod yan sa Agenda Weekend. Isa pang traffic check ngayong linggo. Sa EDSA Orense, green and go ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Cancelled na ang Formula 1 Grand Prix sa Bahrain at Saudi Arabia sa April dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon sa mga organizer at FIA, walang ipapalit na karera sa Abril at posibleng mabawasan ang season mula 24 to 22 races. Pangamba sa seguridad, airport closures at pag-atake ng drones at missiles sa rehiyon ang dahilan ng desisyon. Giit ng FIA, priority nila ang safety ng mga drivers, teams at lahat ng kasali sa kompetisyon. Nagpakitang gilas ang ilang Pinoy youth riders sa Equestrian Association of the Philippines National Championship Series na ginanap sa Ayala Alabang Country Club. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salesa. Ang pagtuklas at paghubog sa susunod na henerasyon ng Filipino riders ang layunin ng Equestrian Association of the Philippines sa paglulunsad ng EAP National Championship Series. Idinaos ang finale sa Ayala Alabang Country Club, isang makasaysayang venue na muling binuksan para sa major equestrian events matapos gamitin sa 2005 Southeast Asian Games.
Ibinalik dito ang torneo na huling naisagawa bago ang panahon ng pandemya. 24 years na ang nakalipas mula nang huling makatungtong sa podium ang Pilipinas sa equestrian event ng Asian Games. Sa 2002 Asian Games sa Busan, nagwagi ng gintong medalya sa individual show jumping si Mikey Cojuangco Jaworski habang nag-uwi naman ng silver ang Philippine team na binubuo ni Daniel Cojuangco, Tony Leviste at Michelle Barrera-Huban. Ngayon, si Barrera-Huban na ang Pangulo ng EAP at aktibong nangunguna sa mga programa para ibalik sa international spotlight ang Filipino riders. Bahagi ng initiative na ito ang EAP National Championship Series, isang 3-leg competition na tampok ang FEI Jumping World Challenge. We have a national championship combined with an international competition that is a bit of a hybrid competition where we have the international courses, riders, they compete here in our own home turf and they are ranked worldwide against everybody else who does the FEI Jumping World Challenge. Sa naging final leg ng kompetisyon, nagpakita ng galing ang batang riders ng bansa. Sa newcomers category, nanguna si Anya Chulani, sinundan ni Paige Chua at Monica Hoson. Amalia Aboitis. Sa 80cm class, nagkampiyon si Amalia Aboitis habang pumangalawa si Mariana Dominguez at pumakatlo si Mikaela Hoson. Congratulations, Amalia. Sa 1-meter class, muling nanguna si Amalia Aboitis, kasunod si Mariana Dominguez at pangatlo si Deyla Hoson. Samantala sa International FEI Jumping World Challenge Category C, nagwagi si Deyla Hoson. Dahil sa kanilang consistent na performance sa 3 legs ng serye, itiranghal naman ng national champion si Sofia Begre Lacson sa newcomer division, habang dinomina ni Amalia Aboitis ang 80cm at 1-meter divisions. I see a lot of potential in our riders, even at grassroots level, and I think to be able to have national championships in the country encourages them to compete, and now we can compete overseas. We have a grassroots program where we educate people from all backgrounds about horse management, horse care, horse welfare. We've also partnered with the FEI for a special needs program. Through these competitions, umaasa ang EAP na matuklasan at mahubog ang susunod na henerasyon ng Filipino riders na balang araw ay muling magbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa international equestrian stage. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Wagi ng gold medal si Filipino gymnast Carl Eldrew Yulo sa floor exercise ng FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Antalya, Turkey. Ito ang kauna-unahan niyang gintong medalya sa seniors level. Nakakuha siya ng 14.1 na score para talunin ang mga pambato ng Ireland at Spain. Si Carl Eldrew ay kapatid ni 2-time Olympic champion Carlos Yulo. The countdown is on for one of the season's most anticipated social events. Ikakasal na sa May 29 si Miguel Tan at Carmela Ang. Si Carmela Ang youngest daughter ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, habang si Miguel naman ang founder at CEO ng MVT Group of Companies. Gaganapin ang reception sa Rizal Ballroom ng Makati, Shangri-La. Ilan sa ninong at ninang sa kasal ang mga kilalang pangalan sa business industry tulad ni Hansi, Lance Gokongwei at Frederick Go. Expected din to attend ang ilang mga miyembro sa pinakamakapangyarihang pamilya sa line of business. Kakapasok lang na balita na itala po ang moderate explosion sa Canlaon Volcano sa Negros Island. Kasalukuyang nakataas ang alert level 2 sa nasabing bulkan. Patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang sitwasyon at mag-ingat po yung mga kababayan natin doon. Well, Bea, nakarating ka na po sa Negros. Canlaon has been erupting. Medyo matagal na nag-aalboroto. Nakakatakot kasi Bisaya din po ako. Pareho kami ng dialect. Oo. So malapit din po yan sa Masbate. So maabutan kami ng mga konting earthquakes. Siguro, yes. No? Alright, kaya mag-ingat tayong lahat, lalo na yung mga taga-Negros. At yan po ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Bea Santiago. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita
may agenda.